Sabi niya sa akin, dali mo niya yung bata rito para makita ko. Magkano raw? Magkano ina? Ang ano niya sa akin, 10,000. Ngayon, ang sabi naman ng bibili doon sana sa bata. Bayar ko. Oo. Ang mahal naman yan. Sabi ko, ewan ko. Pinagawa ba kayong malalim? Wala. Wala kami nag-away, wala kami alitan. Sabi yung sinaktan na ano, wala. Basta bigla na lang ganun nangyari. Hindi ko malaman kung bakit nagawa niya. Wala nang iuugoy sa duyang na ito. Ililigpit na lang. Wala nang magsusuot ng maliliit na damit. Ilalagay na lang sa kahon. Ano pa nga bang silbi ng buhay ni Michael kung wala na sa piling niya si Baby Shela? Ika-28 ng Pebrero ng taong ito, nang iwanan si Michael Delara, 28 anyos, ng kanyang kalivin, dala ang bunsong anak na 6 na buwan pa lamang. Paalam ni Cornelia Baro, 19 anyos, pupunta lamang sila ni Shela sa isang kaibigan. Masakit at saka halos hindi ako makatulog, makakain. Ganun. Kaya nga kinabukasan, pinahanap ko naman sa mga kapatid ko. Yun nga, hindi nga makita-kita. Kinabukasan ulit, nahanap ko na yun. Nakita nga doon sa Concepcion, Optical. May barkada sa Concepcion, Marikina si Cornelia. Paalam niya, doon muna sila ni Baby Shela ng ilang araw bago sila umuwi sa probinsya. So, safe naman sila at ang ano ko, alam ko nga at uwi sila. O sige. Sa Bohol? Oo. Bakit daw sila uwi sa Bohol? Ayun nga, dadalaw nga raw sa nanay niya. Yun ang ano niya sa akin. Sa banda huli, nalaman lamang ko siya lang pala isa uuwi sa Bohol, yung bata pala ibininta. Ibinenta ni Cornelia ng 5,000 piso si Shela. Hindi makapaniwala ang lolo ni Shela. Pero nung malaman ko nga dito sa kapitbahay ko na nang gayon nangyari sa bata, hindi ko malaman, parang naangat akong 1 metro sa lupa eh. Iniisip ko kung bakit nangyari yun. Mahirap mang paniwalaan, subalit kinumpirma ito ng isang kapitbahay ni Michael. Ayon kay Eileen, matagal nang naghahanap si Cornelia ng gustong bumili kay Baby Shela. Sabi niya sa akin, Lynn, may alam ka ba niya na mag-aampon na bata? Sabi ko, tatanungin ko kako doon sa katabi namin doon sa palengke. Ngayon, di tinanong ko doon sa katabi ko. Sabi niya sa akin, dali mo niya yung bata rito para makita ko. Magkano raw? Magkano ina? Ang ano niya sa akin, 10,000. Ngayon, ang sabi naman ng bibili doon sana sa bata. Bayar ko. Oo. Ang mahal naman yan. Sabi ko, ewan ko. Pinagawa ba kayong malalim? Wala. Wala kami nag-away, wala kami alitan. Sabi yung sinaktan na ano, wala. Basta bigla na lang ganun nangyari. Hindi ko malaman kung bakit nagawa niya. Hindi ko nga maano, nagwawala na nga ako sa bahay dito. Panayang iyak ko, halos hindi ako makakain, matulog. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Nababayaan ko trabaho. Ikatlo ng Marso ng unang idulog ni Michael sa Marikina PNP ang pagkakabenta kay Baby Shela. Lumalabas sa investigasyon ng Marikina PNP, si Cornelia mismo ang nagbenta sa bata. Isang kapitbahay pa ang umano'y tumulong sa pagbenta o nagsilbing tulay upang maibenta si Baby Shela. Si Rowena Parcon, kapitbahay at malapit na kaibigan ni Cornelia. Lumapit umano si Cornelia kay Rowena upang maghanap ng buyer. Sabi ko, delikado yan. Sabi ko, dati gusto ko talaga umalis kasi nagugutoman daw sa dyan. Sabi ko, ayokong sige natin. Tapos 3 araw daw yata sa Concepcion. Tapos sabi ko, di ko muna sa tatay ng bata. Pero hindi mo na ako nagsasabi. Siyempre, hindi sabi niya. So si Cornelia mismo ang gusto magbenta ng bata? Oo, siya mismo magbenta yun. Ayon pa kay Rowena, labag man sa kanyang kalooban, gusto niya lang tulungan si Cornelia. Ang rasyon niya talaga dahil nagugutuman niya, yun yung lagi sinasabi niya. Nawawalan sila ng pera. Oo, talagang inaano niya, gutom. Basta yan sinasabi niya, lagi doon siya nagugutuman. Nagsilbing tulay lamang si Rowena sa pagitan ni Cornelia at sa pamilya Lumboy, ang nakabili kay Baby Shela. Nang malaman ni Michael na nasa Pangasinan ng kanyang anak, binalak niyang bawiin ito. Ika-7 ng Marso ng taong kasalukuyan, unang tumulak ng Kalasyaw, Pangasinan si Michael. Ngunit nabigo itong bawiin ang kanyang anak. Ang tuwa ko doon, sumiyak ako, iniyakap ko yung anak ko. Halos nga ayaw ko nga bitiwan na Kaso nakikiramdam din ako doon sa lalaki, medyo masama na ang tingin. Marami rin mga alalay
Ayon sa pamilya Lumboy, kinakailangang ibalik muna ni Michael ang 5,000 pisong kabayaran sa bata. Ika-15 ng Marso, ikalawang balik ni Michael sa Pangasinan. Dala na niya ang pera ngunit ayaw pa ring ibalik ng pamilya Lumboy ang bata. Anila, bilang katibayan na si Michael nga ang ama ng bata, kailangang isama ni Michael ang ka-live-in niya na si Cornelia at magpakita ng ilan pang patunay na siya nga ang ama. Dahil dito ay halos maubos na ang pera at pasensya ni Michael. Mahal na mahal ko talaga yun. Higit pa sa buhay ko yun. Kamahal ko yun. Eh pagdating sa trabaho ko yun, nung pawala pagod ko. Matagal na. Miss na miss ko na nga eh. Ayos nga dito sa bahay, pag natutulog ako rito, alas 3, alas 2. Iniisip ko lang yung nangyayari sa akin. Bakit ganun? Wala namang kasalanan. Wala namang nagawang ano. Eh, bakit nangyayari sa akin yung inaano ko sa sarili ko. Makalipas ang ilang linggo, matibay na ang paninindigan ni Michael na bawiin ang bata. Pag doon, mahirapan talaga kukuhanin yung anak ko noon. Kung wala talagang tutulong sa akin. Pero kung may tutulong sa akin, at hindi po pwede, makukuha talaga yun. Muli siyang nagreklamo sa Women's Desk ng Marikina PNP. Agad namang nagtungo ang Marikina PNP sa bahay ni Rowena upang makunan ito ng salaysay, ngunit hindi ito naabutan. Kailangan si Rowena dyan kasi siya lang ang pupwedeng at nakakaalam ng buong istorya na kung ano sinasabi nitong ating complainant. Eh kasi sila ang magkapitbahay. To verify the allegation of the alleged complainant na she is involved sa sinasabi niya na ibinenta ang anak niya. Sa puntong ito ay dumidilim na ang pag-asa ni Michael na makapiling muli ang kanyang anak, ngunit hindi pa rin ito handang magpatalo. Nilakad ni Michael na makuha ang ilang papeles ng bata, birth certificate at baptismal certificate upang kanyang iharap sa pamilya Lumboy. Ninais ng Brigada 7 na samahan si Michael sa lakad niyang walang kasiguruhan. Hindi ako nawala ng pag-asa na hindi makuha yung anak ko. Saan pipilitin ko na makuha ko yung anak ko. Hanggang saan mo ilalaban yung pagkuha ng anak? Hanggang saan makarating eh. Eh, hindi lang naman ako nag-iisa eh. Siyempre, may magtutulong naman sa akin kahit papaano. May hihigit pa ba sa pagtatangis ng ama na nawalay sa piling ng kanyang anak? Mula Maynila, sinamahan namin dito sa Kalasyaw, Pangasinan si Michael. Baon ng pag-asang makapiling niya na sana ang kanyang anak. Una kaming nagtungo dito sa Kalasyaw PNP upang ipaalam ang aming pakay. Maayos naman kaming tinanggap ni Police Chief Inspector Amando Lagiwid at pinasamahan niya kami sa isa niyang tauhan. Kasama si Michael at isa pang pulis Kalasyaw, nagtungo kami sa Barangay Boed, Kalasyaw, Pangasinan upang pagharapin ng dalawang ama. Okay, binabalik na doon ng babae, nung nagbinta rito, si Rowena, na nagpadagdag para ako ng 10,000. Karagdagan ko sa bayad. Siyempre, ako naman, nagbiyak ako kasi yung mga tao rin. Kaya napahiya ako doon. Yang hiya ako doon sa amin. Kaya sabi ko sa kanila, patutunayan ko sa inyo, hindi totoo yan. Tapos na yung usapan natin. Sabi niyo, iwan niyo sa amin. Sinabi ko sa inyo, iwan ko talaga yung muna, sandali dito lang. May tensyon kaagad sa ikatlong pagkakataon na nagkita sina Michael at Lito Lumboy, ang tumatayong bagong ama ni Baby Shella. Dahil niya ang asawa niya. Saka yung batang yung kasi hindi naman siya ang pinagkunan namin eh. Yung ina, yung asawa niya ang nagbigay sa tiyahin ng misis ko. Ngayon, tiyahin ng misis ko ibinigay niya sa asawa ko. Eh, humingi ng 5,000 yun, yung asawa nito, yung dalhin mo dito. Sa kabila ng pagpapakita ni Michael ng ilang dokumento, nagmatigas pa rin si Lumboy. Kung kasama niya yung asawa niya, ibibigay din namin. Basta malaman ko na siya talaga ang nagbigay doon sa tiyahin ng misis ko, ibibigay namin. Pero kagawad, pumusilto yata yung asawa niya. Paano mangyayari doon? Ay, hanapin niya. Yun ang yun ang nagbigay doon sa tiyahin ng misis ko. Hindi, kailangan din nandito rin yung tiyahin ng misis ko na madala nila
Kung sino rin ang yung live-in nito, dalhin niya yung kalibin niya para siyang bumawi kung sino ang pinagpunan namin, yun din ang pagbabalikan namin. Hindi man lamang nasilayan ni Michael si Baby Shela. Ayon kay Lumboy, namamasyal lamang daw ang kanyang mag-ina. Kinamusta namin ang bata. Ang kalagayan ng bata, maliit pa noon, lumaki na, tapos medyo payat noon, tumaba na ngayon. Kaya walang problema sa kanya ngayon, siya ay isang malusog na bata. Nitong ika-2 ng Abril ay muling pinabinyagan ng mag-asawang Lumboy si Shela. Dina Lumboy na ang bagong pangalan nito. Ayon kay Lumboy, natatakot siya na basta na lamang ibigay ang bata kay Michael dahil aniya, walang kasiguruhan ng kinabukasan ni Shela. Hindi ko alam kung anong mangyayari doon sa bata dahil hindi ko pa rin gaanong kilala ito. Baka hindi niya maasikaso dahil sa kung magtatrabaho siya, wala namang asawa, wala dito. Hindi ko alam kung anong mangyayari dun sa bata. Walang nangyari sa pakikipag-usap ni Michael kay Lumboy, hindi nagkasundong dalawang panig. Balik na naman sa umpisa ang problema. Ayon sa Republic Act 7610 ng Saligang Batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili o pagbenta ng bata. Ngunit kapansin-pansin na mababa o mahina lamang ang parusa sa krimeng ito. Ang kaparusahan ay mula 1 araw hanggang 6 na taon na pagkabilanggo. At 1,500 lamang ang multa sa mga lumalabag sa batas na anti-child trafficking. Bagamat ipinagbabawal ng ating batas na basta na lamang mag-ampon ng bata, mayroon namang mga DSWD accredited institutions na tumutulong upang makapag-ampo ng legal at may papeles. Sa tingin mo ba, abot ka sa punto na magsasampa ka na ng kaso laban dun sa kagawad? Siguro, pag naibigay sa akin, siguro, dating talaga sa na magkakaso na lang. Kung sakasakali ho na hindi niya madala dito at halimbawa magsampa siya ng kaso, anong reaction? Magsasampa. Hintayin namin kung magkukonding kami ng attorney na namin, magdidipinsa. Ilalaban niyo ho ba talaga siya? Wala na sa anong gano'n na buwan. Ang gusto lang namin, yung hinihiling ko, dapat gawin niya yun para kahit na wala na yung sampa-sampa na buwan. Pero handa po kayo kung sakasakaling magsampa ko. Sige ho. Handa ho kayo? Handa kami. Nang lisanin namin ang bahay ng pamilya Lumboy, mababanaag sa mukha ni Michael ang lubhang pagkalungkot at panghihinayang. Bagamat magpahanggang ngayon ay hindi niya matanggap ang pagkakabenta ng kanyang anak sa halagang 5,000 piso, kailangan pa rin niyang harapin ang katotohanan. Wala na si Baby Shela. Hindi ko nga parang walang pusong ina yun . Hindi niya maramdaman yung pagmamahal sa anak ko. Sa akin, masakit na masakit sa akin. Nagdadasal ko sa Diyos na sana makasama ko yung anak ko muli. Na ako talaga mag-alaga habang papalaki yung papaaral. May mga plano ko ba para sa anak? Mayroon, malaki. Anong plano mo sa Gusto ko papatapusin pag-aaral. At ang gusto niyang kurso, pipilitin ko. Ang lahat ng hirap na dinadanas ngayon ni Michael ay bunga ng kanyang pagiging ama. Pabayaman sa pamilya o hindi si Michael, nangako siyang hindi titigil hanggat hindi tinutugon ng may kapal ang kanyang kahilingan. Pinasa Diyos ko na lang ang lahat. Basta ang gusto ko lang mangyari, makuha ko lang yung anak ko. Para sa Brigada 7, ako si Jay Taruk, reporting.